Hello mga kapatid, papasok tayo ngayon sa ah, sa programa natin sa tanungan portion. Kumusta na po kayo at sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at marami sa atin ngayon na laging naghihintay sa ating programa mga kapatid. Sa gabing ito may isi-share po ako sa inyo na wait muna, tatawagan ko muna si Brother Jando. Hello, pasok tayo. Alas 8. Wait muna mga kapatid. So, kumusta po kayo? Karen Magno, Cleofe. So, magandang gabi po. At didiretso na tayo para sa live ngayong gabing ito sa punto per punto po. Tawagan muna natin si Brother Chando. Sumalpong Kiyot, no? Nanood sa atin. So, meron akong magandang i-share sa inyo. May lumapit sa atin, no? Isang mga kalipas na 6 na taon. Doon pa tayo sa Loon, mga kapatid. Isang member ng DDS, no? Alam naman natin na sa panahong iyon maraming pinaslang, no? Itong taong ito, isa siya doon, no? Marami siyang pinaslang ng mga durugista. At ang nangyari mga kapatid, 3 taon na daw siyang walang sapat na tulog, mga kapatid. Walang sapat na tulog dahil yung mga pinapatay niya ay magpakita sa kanya, no? Araw-araw po. So, wala na siyang tulog sa loob ng isang 3 taon po. At sabi niya sa akin, matagal na kitang hinanap, Father. Dahil ikaw lang yung makatulong sa akin sa sitwasyon na ito. Dahil makikita ko po yung mga taong biktima sa aking karahasan. So, siya po ay sinugo lang. And hindi lang natin yung kanyang pangalan, no? Confidential po. At sinabihan ko siya, buhay ka pa pero nasa impyerno na yung kalahating katawan mo, no? At sana pagsisihan mo ng totoo yung yung mga malaking kasalanan mo sa Diyos at sa kanyang sa bayan ng Diyos, no? Sa simbahan niya. Well, yung simbahan ay haligi at suhay ng katotohanan. At yan din yung katawan ni Kristo. So just imagine, 3 taon hindi siya walang sapat na tulog, mga kapatid. Gabi-gabi ay magpakita sa kanya yung mga pinapatay niya. At sinabihan ko siya na hindi basta-basta itong kasalanan mo, no? Hindi niya na bilang yung mga pinapatay niya. At dahil dito, mga kapatid, hindi siya pinatulog. At sabi ko sa kanya, buong buhay mo, no, alay mo sa Diyos at huwag ka nang magpakasalang muli. Dahil nabuhay ka pa pero sunog ka na sa
apoy ng impyerno. Isang DDS, mga kapatid, nag-surrender sa atin. At alam nyo, during exorcism, mga kapatid, dahil mabigat yung buong katawan niya, mabigat dito, mabigat dito sa kanyang shoulder, mga kapatid. At dahil dito, mga kapatid, ay during exorcism natin, grabe, no? Ang daming demonyo sa loob ng katawan niya, no? At yung exorcism room natin ay aircon naman. Grabe yung mga pawis niya. And then during prayer, mga kapatid, diagnostic prayer ang ginagawa natin. During diagnostic prayer, namumula yung kanyang yung kanyang mukha. At hindi lang namumula yung mukha niya, mga kapatid. Sumusuka siya ng maraming laway, no? At yung demonyo ay galit na galit during exorcism. Ganun. At pinaprocess natin yung itong taong ito. At marami pa tayong ginagawang matinding counseling at pagsasama sa kanya dahil hindi basta-basta yung naranasan niya, no? Grabe yung mga kasalanan niya, pero kapag lalapit sa Panginoon, walang kasalanan na hindi mapapatawan po. At sinabi ko sa kanya, yung buong buhay mo, no, pangbayad na yan sa lahat ng mga kasalanan mo sa Diyos. At huwag mo nang ulitin yung mga kasalanan mo. So, basahin natin sa mga So, ito po yung nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid. Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1 verse 18 ba yan? Naliwat ako. Nakalimot ako. 18. Hindi Isaiah 1:8 but 1:18. Wait muna, mga kapatid, nakalimot ako sa talata. 1:18. Itong nakasulat, mga kapatid. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they red like crimson, they shall become like wool. No? Yan po, mga kapatid, na the invitation of God for repentance, mga kapatid. No? God does not speak as a judge eager to punish, but as a father calling sinners to repentance. He invites them to present their case so that He Himself may pardon them. Nandito po ito sa komentary ni Saint Jerome. God's reasoning together is an expression of His mercy rather than a negotiation between equals. So, yun po, mga kapatid, kahit anong itim ng mga kasalanan natin, basta babalik tayo at magsagawa tayo ng reparation. Sinabihan ko siya, itong buong buhay mo, it should be a reparation, kapatid. Huwag mo nang sayangin itong araw mo na ilaan mo na sa ating may kapal po. No? Yan ang dapat mong gawin. No? Sinasamahan natin siya matagal na panahon, no? Dahil grabe yung reaction nila at hindi pa sila nakasal. Pero sa awa ng Diyos, sa mataas na panahon na sinasamahan natin siya, grabe yung pagbabago niya, mga kapatid. At sinabihan ko siya, kahit anong kasalanan man, wala po tayong karapatan na pumatay. No?
Wala tayong karapatan. Dapat i-promote natin yung rule of law, not ang ating kamay, ang batas. Dahil kapag hindi natin gagawin yan, maraming mag-violate na sa batas. Tayo na ang batas eh. Di ba? So, sinabihan ko siya, hindi ma-describe itong challenges. Hindi ma-describe itong kasalanan mo. No. Dapat, no, pagsisihan mo buong buhay mo. Kung matrace mo ang pamilya, tulungan mo. Dahil hindi basta-basta, mga kapatid. Hindi basta-basta ang mawalan ng tatay, mawalan ng mahal sa buhay, no? At sana matrace mo and then mapaaral mo yung mga anak, no? So, matagal na panahon na sinasamahan ko siya at sa awa ng Diyos po, na-liberate po siya sa demonic grave oppression po. Partially possessed talaga yung DTS na nag-surrender sa office natin. At natulungan natin siya at nag-guide natin. Pero patuloy pa siya. Buong buhay niya is a reparation. Buong buhay niya is a reparation, mga kapatid. At sinabihan ko siya na kailangan you can receive the authentic forgiveness and purification of God. You need to repair the whole life. Ang buong buhay mo is a reparation. So, kung makita mo, wala silang anak ngayon, no? So, sana ay maibigay mo yung buong buhay mo sa pag-repair. Dahil kailangan natin reparation. Kapag hindi tayo magsagawa ng reparation dito, dadaan pa tayo ng matagal dun sa purgatorio po. No? So, yan po ang kinakailangan natin. So, the idea of reparation, mga kapatid, making satisfaction for sin through repentance, prayer, charity, and acts of penance. Ito po ay deeply rooted in Scripture, strongly affirmed by the Church Fathers. While Christ alone makes perfect satisfaction for sin through His cross, the Fathers teach that Christians are called to unite themselves to Christ by performing works worthy of repentance and making reparation for the harm caused by sin. An example, kung makabangga ka ng auto, di ba? Pinatawad ka ng may-ari, pero i-repair mo yung damage, ikaw magbayad. Ito po yung sabi ni Saint Cyprian of Carthage, year 2210. Penance as reparation. Kailangan natin. Sinabihan ko siya, buong buhay mo is a reparation. No? Let each confess his sin while he is still in this world. While his confession can be received, while the satisfaction and remission made through the priest are pleasing before God. So, ginagamit niya yung satisfaction. Satisfaction refers to acts of penance that express sincere repentance and seek reconciliation with God. Ito namang sabi ni Saint Tertullian, mga kapatid. Confession is a discipline of prostrating and humbling a man in joining a manner of life that invites mercy. This exomologesis is satisfaction for sin. Fasting, prayers, tears, acts of reparation flowing from true conversion. Ang totoo na conversion, important yun ang
reparation. Totoo yan, mga kapatid. Na ang totoo na acts of reparation flowing from true conversion. Kung totoo ka na convince, no, yan ang simula sa tunay na repentance po. Repentance must bear fruit. Ito po yung mga bunga, mga kapatid. St. Augustine insists that forgiveness should produce a changed life. May pagbabago, kapatid, sa buhay natin. Itong kapatid natin na member sa DDS, no, at makakita na siya sa mga pinapatay niya, no. So sabi ko sa kanya, no, doble yung reparation mo. At nag-react siya, ang daming demonyo sa katawan niya. Hindi naman siya totally possessed, pero almost na, mga kapatid. No? Let your sorrow be fruitful, partial possession po. Let it not be barren. Bring forth worthy fruits of repentance. The one who has stolen, let him restore. Restore natin. The one who has offended, let him seek forgiveness. So dito, mga kapatid, reparation includes repairing the harm done to others whenever possible. At alas 8 na, mga kapatid. So mag-pray muna tayo bago tayo papasok, mga kapatid, sa YouTube channel natin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Let us pray for eternal repose of all poor souls in purgatory. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, their will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, the Son, to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So mag-relive tayo, mga kapatid, para sa ating ngayon. Mag-relive tayo ngayon, mga kapatid. So Fighting Maria, Tatak FD with a humble heart po. God bless. At itong DDS, grabe yung pagbabago niya, no? Grabe yung reparation niya ngayon, no? So yan po, no? Bawat isa sa atin, kahit anong kasalanan, may pag-asa po. Kahit ano pa yung laki ng kasalanan mo, may pag-asa ka. Kahit ikaw pa yung pinakamakasalanan sa buong Pilipinas, may pag-asa po sa ating Panginoon. At sa awa ng Diyos, malaki yung improvement, malaki yung pagbabago ng DDS na ito. Isa po siyang pulis, mga kapatid. Isa po siyang pulis na DDS. At nag-surrender sa office at ngayon makatulong na siya. At doble yung pagsisikap niya at pag-aalay niya sa Diyos at sa kanyang buhay para sa Diyos at sa kapwa natin. So, Fighting Maria, Tatak FD with humble heart.